Happy morning, everyone! Taong Bayan, happy morning! Happy morning sa inyong lahat, sa inyong dalawa, Edward Jelly. Balita ko ay maintriga, maeskandalo, at kontrobersyal ang umaga natin ngayon. Pero ang pinaka-controversial sa lahat ay nag-ahit ka. Ang Oo linis-linis nga. ng face mo ngayon, Clean Edo. cut. Bakit? Meron bang dahilan kung bakit ka Nagkagulo kasi sa mall. sa mall? Oo, nasa mall Bakit? ako. Tapos nagkagulo ang tao. Bakit nagkagulo? Biglang nagsisigaw. Oh, ano what siya? happened? Julius Babaw! Julius Babaw! Tinawag kang Julius Tinawag ka, ba? Julius. Babaw? Imistiso ka, di ba? Ginawa ko, mistiso si tumakbo ko, Julius? sumakay ko sa kotse, tapos doon pa lang hinihila ko na yung buko. Sinachali mo na. Isa-isa talaga. Hindi ko pinahaba yun para maging kamukha ni Julius Babaw, no? Makakarating. Makakarating. Yun ang kontrobersyal. Yun ang pinaka-controversial sa lahat. O ito, gawin na natin yung show. Okay, ito naman kasi, itong show na ito, wala itong kasing kontrobersyal. Dahil patuloy itong pinag-uusapan sa radyo, dyaryo, telebisyon at social media. Wow. Mula sa awayan ng mag-asawa hanggang sa kanilang pamilya at kung ano-ano pang mga intriga ilalabas natin lahat ngayon. Kaya naman dapat talagang abangan at tutukan yan. Katulad ng pagtutok sa ating Face It, Win It promo. Woo! Yan. Siya, sige, sasamahan ko na ang taong bayan para marinig din ang kanyang mga reaksyon, kanilang mga payo, mamaya sa ating controversial na issue sa atin. Iwan ko na kayong dalawa. Mr. Controversy. Okay, Till, well, lagi natin silang kasama sa pagharap sa anumang problema, intriga o kontrobersya. Ang gabay ng taong bayan na sina Attorney Ben Acosta. Doktora Camille Garcia. Father Sonny Merida. Sila ang mahal nating Konsensya ng Bayan. This is it, Edo. Are you ready? Walang kaduda-duda, Jelly, mga kumpare ko. Handa na ba kayong makipagharapan? Dapat tayong mga kumare, handa na ba tayong makipagharapan? Ano pang inihantay natin kung gano'n, simulan na natin ang harapan dito sa Face the People! Anumang patutsada, nakahanda raw siyang bumwelta. Anumang intriga, nakahanda raw siyang dumipensa. Patunay dito ang kanyang pagiging abogado sa kontrobersyal na si Claudine Barreto. Sa ngalan ng batas, lalaban daw siya ng patas. Ang tinaguriang lawyer to the stars, he swears to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Sa kanyang pag-upo sa ating Silya de Conscientia. Attorney Ferdinand Fernie Topacio, humarap ka na! Hello, attorney. Welcome back. Yes, I'm happy to be here. Mabuhay kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Pero itong pag-usapan natin, yung ugat sa katawan ni Attorney Topacio na doon ang gagaling ang mga kontrobersiyang nababalitaan natin today. Ang ugat ng mga issue, di ba lagi nasasabi yan? O gamitin natin yan. May mga nagsasabi po, attorney, dediretsahin na kita agad-agad. Sure. May mga nagsasabi pa, pasintabi na po. Pero parang maraming nagsasabi na medyo may pagka-publicity hungry ka daw. Ano mo masasabi niyo doon? Eh di kasi siguro hindi natin maiwasan sapagkat yung mga issues o yung mga kaso na naharapan ko noon pa man, yung fertilizer fund scam, yung the Ser Corbito double murder case, yung kay Miss Yasmin Curdy, ngayon kay Miss Claudine Barreto, yung kay Miss Denise Cornejo, eh talagang hindi po natin maitatago sa publiko po yan eh. Talaga kasi interesting, ang lahat ng tao interesado malaman. Opo, pero ang sabi ko nga, I do not court controversy. Sometimes controversy courts me. Ikaw ang magnet. Sige, may follow up ako dyan. Pero Opo. inaamin niyo po na kapag kayo naging kontrobersyal, nakakataas po sa pagtanggap niyo ng talent fee? Eh, dalawa po yan eh, no? Pro and con yan eh. Oo. Okay, visible ka, pero pagka natalo ka naman, lahat ng tao, alam, talo Alam ka. din, Kaya di ba? nakakatakot din eh. So talaga, may pressure. Yeah, may pressure. Pressure. Imbis na madepensa mo ang mga kliyente mong artista, nag-iipon ka raw ng mga pogi points sa harap ng camera. Sino nagsasabi nun? Paano ako makakaipon ng pogi points? Di naman ako pogi.
Nakausap po namin ang kliyente ni Atty. Topacio na si Claudine Barreto para sagutin ang ilang mga isyong hinaharap nila. At mamaya ay maririnig na natin ang mga pasabog niyang pahayag. Naku, ano kaya yung mga pasabog? Ninenervous ako, Atty. Pati ako, ninenervyos yata. O, ituloy-tuloy na natin. Simulan na natin sa ating unang issue. Mahilig daw magpa-press con ang kampo ni Claudine at saka ni Atty. Topacio. Kaya napilitang magsalita ang kampo ni Raymart matapos ang matagal na pananahimik. Attorney, ano masasabi niyo po doon? Well, ang una-una kasi nagsalita talaga sila. If you recall, we filed a case back in July last year. Of 2013. Yes, 2013 ng PPO with TPO. Ngayon, bigla sila nag-file ng habeas corpus at yun ang naging media circus kasi napilitan kaming dalhin yung mga bata sa korte. Ito po, para attorney sa mga nanonood sa atin, ilinaw lang natin kung ano po yung PPO tsaka yung Yes, habeas corpus para naintindihan po natin lahat. Yung Hindi ko TPO alam kasi yun eh. yung Temporary Protection Yeah. Order. Oo, mismo, yung Kuya TPO. Edo. Tapos po yung habeas corpus. Yung habeas corpus, pinaproduce naman nila sa court yung kabilang kampo. No? Sinasabi nila na hindi daw, dinidetain daw ni Miss Claudine Barreto yung sarili niyang mga anak. At dapat daw ipakita sa korte na hindi naman po totoo sapagkat nanay yun. Paano mo? How can a mother na siyang natural guardian ng mga bata ay i-detain ito? Ang nangyari po, naging media circus, napapunta yung mga bata ron. Siguro 50, 60 na pong media Ano po yung mga organizations. bata? Nandoon at na-expose sila at na-traumatize sila. That's why we had to explain to the people kung bakit na pati yung mga bata ay Had to be nasangkot. Dapat yung mag-asawa na lang dapat ito eh. Kung hindi nila final yun. Ang dami raw press release ng kampo ni Atty. Topacio, ang ginagawa niya itong estratehiya kapag pakiramdam niyang dehado si Claudine. Siguro magkasinrami lang kami nung other camp. As a matter of fact, yung latest na mga pahayag nila doon sa PEP, hindi ko na nga po sinagot para matapos na lang yung usapin. Ito na ang next issue. Inay. May bashers na nagsasabing di umano po. Kurung-kurung o may diferensya daw sa pag-iisip ang kliyente ninyong si Claudine at gawa-gawa lang ang mga paratang niya laban kay Raymart. Ito po ay nagsasabi-sabi, di umano po, hindi po kami ang nagsasabi, kumukomento po ang mga tao. Well, unang-una po, ayoko nang pumunta ron sa merits, kasi nasa korte na. Ngunit palagay ko, ang isang makapagpapatotoo na walang diferensya yung kliyente ko, ayan si Miss Christine na Babaw, na nagsabi na she's a very good mother, hands-on siya sa pag-aalaga niya sa dalawang anak niya. The children are thriving. They are straight-A students, they are honors. They are emotionally, they are physically fit. Siguro naman kung krung-krung yung nanay, di ang unang maapektuhan yung anak na kasama niya 24/7. That's true. Kasi co-parent ko si Claudine at madalas ko siya nakikita sa school. At nakikita ko na whatever differences nila ni Raymart o hindi pinagkasunduan in the past, I really believe she's a good mother. She's always there for her kids. Oo naman. At hindi ko naman tatanggapin yung kaso kung tingin ko nagsisinungaling yung kliyente ko. Ako rin masisira Natatawa ako dito sa mga... Marami ako natututunan Ngayon naman, krung-krung. Krung-krung. Word of the day. That's Word of the day, dudes. Krung-krung. Nahirapan ako sabihin sa anak ko yun di ba? Anak, balita ko, krung-krung ka. Ano pinagsasabi mo? Anong krung-krung? Anong krung-krung? Ngayon ko lang nakuha. Krung. Kring, kring, krung-krung. Okay, nakuha ko na. Pin mo lang. Pwede rin, Lucrecia Casilag. Pag Bekinis. Magaling sa Updated si attorney, ha? Kasi uso yung mga cray-cray. Wala na yung cray-cray. Wala na yung break-break. Lucrecia Casilag. Okay, ito na po, Betchicals to. Betchicals mo to. Ilang taon na po kayong magkakilala ni Miss Claudine Barreto? Well, I met her last July 2013 lang. Nung sinangguni niya ako tungkol sa kaso niya. So mag-1 year pa lang kayo magkakilala? Yes, a little over a year or not even a year, I think. Hanggang saan po ang inyong samahan? Well, aside from lawyer-client, we are friends. In the same way na naging kaibigan kong napakarami kong mga kliyente. Nandyan si Miss Yasmin Curdy. Nandito yung aking isa tinuturing kong one of my best friends, si Mr. Alexander Cruz, isang negosyante. Naging more than client sa kami niyan. Parang best friends. Kilala ko yung pamilya niya. We go on trips together abroad. Ganun din po yun. Bilang hindi ko po alam kaya po tinatanong ko to. Bilang po lawyer, hindi po ba nakagiging sagabal o nakaka-cloud ng judgment nyo sa kliyente ninyo ang pagkakaroon ng malapit na relasyon sa inyong kliyente? Hindi. Actually, nakakatulog yon. Kasi
you know where your client is coming from, mas magaling mo siyang maididepensa. At ako naman, may mga binitawan din ako mga kliyente, no? Pag nalaman kong hindi totoo yung sinasabi. In other words po, kung kayo po ay nakikita na nagiging less than sincere ang isang kliyente sa iyo, handa niyong bitawan yon. Yes, oo, kung makukompromiso ang aking prinsipyo bilang isang abogado. Okay, o ito na. Oras na para tayo ay magbotohan sa first round. Ang sitwasyon, todo-todo kung dumepensa si Attorney Topacio sa kliyente niyang si Claudine Barreto at maging sa personal na buhay nito. Narito ng tanong natin, taong bayan, ugnayang abogado at kliyente sa labas ng korte. Dapat bang isiwalat sa lahat? Pindutin lang ang letter A for oo, dapat isiwalat. Or B, for hindi. O, taong bayan, vote na. Kung ang ugnayan nila, dapat bang isiwalat sa labas ng korte? Ayan po ang question sa ating screen. Yes or no lang. At ang nagsabi ng oo, dapat isiwalat ay 57% at 43% ang nagsasabing hindi dapat isiwalat. So, dikit attorney hindi masyado malayo. Sige pa, kailangan mo pa rin kaming kumbinsihin. Oo. Kung wala kang pakukumbinsin ni Tony sa Objection, Your Honor. Yeah. Ay, what is your objection? Objection! Ito ang sigaw niya dahil sa mga pahayag ni Attorney Topacio sa ilang mga issue. Naku, ano kaya ito? Bilang showbiz columnist, naku, testigo na rin daw siya kung paano lumampas sa hangganan ang pagiging abogado nito kay Claudine. Danny Batigas, umarap ka na! Okay, Danny, bakit mo nasabing masigit pa sa pagiging abogado kung itrato ni Attorney Topacio ang kliyente niyang si Claudine? Hindi lang naman kay Claudine eh. Ang tagal-tagal ko nang gustong itanong sa'yo ito, bakit karamihan o kadalasan sa mga kliyente mo puro babae? Hindi naman. Karamihan nga ba? Kadalasan nga, mababae. Yung alam lang namin yun. Hindi, yung alam niyo lang yon, katulad ni Cesar Mancao, hindi naman babae yun eh. Hindi naman din ako na-link kay Cesar Mancao. Hindi naman ano. Oh, ayan, si Mr. Alex Cruz nandyan, definitely, hindi babae yan. Machong-macho. Yun lang sigurong nababalita, Dani, kasi siyempre may konting kilig factor daw eh. Kilig factor, no? Parang, Pero siyempre, pag lalaki, katulad ngayon, magkakaroon ako ng isa pang kliyente na male hunk, from another station. sino yung hang? Sino yan? Baka naman malink pa ako ron eh. Hindi naman siguro. Malalaman nyo, in due time. Malalaman natin. Sandali. Bakit may kaso siya? Ano yung kaso niya, Attorney Mamel? Wala, hindi totoo yun. Hindi ko tinuloy yung kaso. Hindi totoo yun. Asa ikaw yung hang? Kayo ha. Okay. Hindi ko pala. tinuloy. So, hindi pala si Edo yung hang na sinasabi ni Attorney. So, ayon kay Danny, parang mas kadalasan, babae daw ang mga kliyente nitong si Attorney Topacio. Naku, alamin pa nga natin kung ano pa ang iba niyang paliwanag. Kung bakit nasabing ganito ang mga nangyayari. Naku, abangan niyo yan sa pagbabalik ng Face the People. Pwede ako mag-add sa sinabi mo. He's very close to my heart. And I really love him dearly. I don't care kung ano sinasabi ng mga tao na kung nakami daw, ganyan. Kung lahat nga ng lalaki sa mundong to, kagaya ni Attorney Topacio, masaya lahat ng babae sa mundo. Sabi ni Danny kanina, tila higit pa raw sa pagiging kliyente ang pagturing ni Attorney Ferdy Topacio sa kliyente niyang si Claudine Barreto. Paano mo naman nasabing more than a client ang tingin niya? Attorney, suot mo ba yung bracelet? Ha? Anong bracelet? Suot mo ba yung Oo, yes, oo. Hindi ko naman Ano tinatago yung kwento sa bracelet? Bigay sa kanya ni Claudine yan eh. Sweet sila. Okay. Sweet. O sige nga, Attorney. Yung bracelet, Dani, pati yung law partner ko, si Attorney Joey Lumangaya, binigyan din niya. Pero abogado si attorney. Hindi. Iba yung friendship, Iba yung legal ethics. Totoo ba, attorney, na kapag ka-type mo ang isang kliyente, magandang babae, sexy, kahit na walang bayad, hindi ka na nagpapabayad? Okay na siya na walang bayad? No, may cheque yan, may bank record siya. Nagbabayad si Miss Claudine Barreto. At in spite of the fact nga na hindi nagsusustento si Mr. Raymart Santiago, sabi ko nga, sinasabi ng mga abogado niya, daan din daw sa korte. Sabi ko, support ng anak is not just a legal obligation. It is a moral obligation. Kailangan pa ba sabihin sa korte sa'yo na, uy,
bigyan mo ng pera yung anak mo, di ba? Wala. Si Mr. Raymart Santiago sa birthday ni Sabina, nag-skydiving daw, pinost niya sa Instagram. So, pinakiusapan na ni Claudine, baka daw pwede ko pumunta. Sabi ko, wag na. Unang-una, it's a Saturday, family day. Pangalawa, baka kako, chismis na naman yan pag pinost mo. Pag babae kasi talaga ang hinahawakan ni attorney, ang kliyente niya, iba ang touch. Kaya ipaliwanag mo yan. Katulad ng. Yung, Bukod sa bracelet. Bukod sa bracelet. yung pagiging sweet nila. Di naman kami sweet eh. Actually, pag nakikita ko sa labas, we make sure na nandoon yung mga bata at may entourage eh. Nagsiselos ba asawa ninyo sa inyong mga female clients, di ba? Hindi ko pwede maging type pang kliyente ko. Unang-una, that is unethical. Pangalawa, I'm a married man. My wife is also a lawyer. As a matter of fact, she's a judge. So, nauunawaan niya. Wish siya nagje-jelly de Belen. Wow! Siya nag-jelly de Belen. Wow. Sino po ang talo pag kayo nagtatalo? Ako eh. Judge yun eh. Club si attorney. Okay, ito naman. Sa puntong ito, alamin natin iba pang mga issue na nagsasabing super close sina Attorney Ferdy Topacio at ang kliyente si Claudine Barreto. Narito po ang dalawang Instagram posts ni Claudine. Basahin natin. I'm sure you know about this, attorney. It says here, so proud of you, BFF. Oh yeah, best friends forever, di ba? Oo. Yan yung na front page ako dun sa isang malaking pahayagan. Pero okay, ito naman po yung paliwanag ni Claudine kaugnay sa mga Instagram post na ito. Well, kasi because Attorney Topacio is my best friend. He's very close to my heart. And I really love him dearly, and my children love him also, and my friends love him also. Magkasundo kami talaga sa ugali. Siya ang protector ko eh. I feel very safe when he's around. Kasi parang nobody's gonna hurt you kapag nandyan siya. He really has a very good heart. He has a big heart. Talaga. Okay, ngayon po, alamin na natin ang next issue na naging usap-usapan. Na meron daw kayong relasyon nung nag-Asian cruise. Wow, Asian Dati, cruise. totoo ba yan? Sarap Sarap. naman ng Nag-Asian bakasyon. cruise sila ni Claudine. Okay, narito muna po ang paliwanag ni Claudine. Ako, I don't care kung ano sinasabi ng mga tao na kung nakami daw, ganyan. Kung lahat nga ng lalaki sa mundong to, kagaya ni Attorney Topacio, masaya lahat ng babae sa mundo. Sino ba naglalabas ng mga ganyang mga intriga tungkol sa amin dalawa ni Attorney Topacio? Hindi kaya yung ibang taong kalaban ko na may relasyon rin sa kanilang lawyer? Nako, Nangyari! Oo. Parang di ba? Umikot na naman yung istorya. Umiikot Okay. ang lamesa. Asian cruise. Ano ibig sabihin nun ni Claudine, attorney? Pero friends lang sila. Friends lang. Friends lang. Oh, sige. Asian cruise. Wala Kasama pa si Mrs.? Kasama ba si Macy sa Asian cruise? Walang Claudine Barreto ron sa Asian Cruise na yan. Itong kasama ko, si Mr. Alex Cruz. But you know what? She really put you on a pedestal. Ano po ang reaction niya sa sinabi niya? Well, I'm really flattered, Ako naman, I really try to do my best with respect to every one of my clients. Attorney, sa tingin nyo ba na dahil dito sa mga ikinakalat, o hindi lang kumakalat, yung mga ikinakalat, hindi nyo ba nakikita na parang minsan hindi ngayon tuloy na-appreciate yung facts of the case? Mismo. Palagay ko, that is black propaganda o black ops noong mga kalaban namin. Kasi we are in the middle of a custody battle, Ipagdi-decide ang court kung kanino ang dapat mapunta yung mga bata. Siguro, binablocken nila yung reputation ni Miss Claudine Barreto. Napakaraming napabulaanan na may chismis dyan. Nag-check-in daw kami sa Resort World. Ang kasama ko doon nung sinasabing date ng isang komentarista sa ibang stasyon, misis ko na naman yung kasama ko. Siguro hindi naman kamukha ni Claudine yung misis ko. Iba naman yung beauty ng misis ko. So nagtataka talaga ako. Napakarami. Kung magbablock propaganda man lang, wag naman clumsy. Galing yan naman. Galingan na lang nila. No, pero ako, for a fact, I know, totoo yung nag-check-in sila. Nag-check-in Joy. Sabi ko na, hindi yung punchline mo, Edu. Check and enjoy. Habe. Tapos yung fishballs, nag-check-in Check Joy. and joy. Okay, malutong yung joke na yun. Maluton. At crispy pa. Okay. Hindi, attorney, meron akong gustong linawin sa inyo kasi parang Yes, sir. ibang-iba ang pasok nyo sa industry, sa showbiz na to kasi hindi ko maintindihan, ano ba, mag-aartista ka ba, magpupolitika, bukod ba sa pagiging lawyer mo, maingay ka mas sobrang ma-epal ka Kasi tignan mo
ultimo yung mga lingwahe ng mga kabadingan, kabaklaan. Alam mo na. Ay, syempre, alam mo, Danny, if I must inform you, last April 3, 2013, I was declared by the Ladlad Party List, the abogado ko nila, as the country's first honorary gay. Kaya I say it with pride, Becky Akech. Oo. At syempre, kanina pa ho namin mention ni attorney, itong Mr. Cruz na ang sarap makasama sa Asian Cruise. Aba, kilalanin na natin kapag syempre tayo nasasangkot sa kontrobersya to the rescue, mga kaibigan. Kaya nandito po mismo ngayon sa studio ang kanyang best friend na si Mr. Alex Cruz. Alex. Hindi, actually, si Atty. Perdito Pasay, na-meet ko 4 years ago as a client. Now, para na kami magkapatid, ganun siya magtrato ng kliyente. Ano po masasabi nyo ngayon sa mga paratang laban kay Atty. Topacio? Well, siguro ugat na rin yan nung pagiging masyado niyang friendly sa client. Nami-misinterpret na may something fishy doon sa relationship. Salamat po, Mr. Cruz. Sama kami sa Asian Cruise next Oo, time. next time. Jokes lang. Ayan, matapos nating marinig ang pangalawang round ng komento mula sa ating taong bayan, pangalawang round na po ng ating botohan. Ang sitwasyon, todo-todo kung dumepensa si Atty. Topacio sa kliyente niyang si Claudine Barreto, maging sa personal na buhay nito. Todo-todo rin daw kung umeksena ang kilalang abogado. Narito na ang tanong, ugnayang abogado at kliyente sa labas ng korte, dapat bang isiwalat sa lahat? Pindutin lang ang letter A for oo or B for hindi. Taong bayan, vote na! Ayun na. Ay, dikit pa din, ha? Dikit pa rin. Oo, 52% na nagsasabi oo at 48% ang 1% nagsasabi hindi lang dapat. ang nabawas. 53-47 Oo kanina. nga. 1% lang ang nabawas. Takin mo. Tingnan natin kung ano mga changes later. Beyond reasonable doubt ang kanyang pagsuporta sa pagiging abogado ni Atty. Ferdy Topacio kay Claudine Barreto. Bilang showbiz insider, alam daw niya ang tunay na kwento ng aktres at ng abogado. Richard Pidlac, humarap ka na. Di ba point pa si Richard? Ano ito? Tinuturo daw talaga si Danny Batigas. Narinig ko kasi sa likod. Grabe ka, Danny. Oo, masyado mong dinidiin si attorney. Kasi hindi mo siya kilala personally at kung gaano nga kalaki ang kanyang puso. Hindi naman sa ganun, Chard. At saka hindi ko naman siya kaibigan, kaya nakikita ko sa kanya kung ano yung tama at saka ano yung mali. Ano ba yung hindi nakikita ni Danny Batigas, Richard? And hindi mo nakikita, gaya ng sinabi ni Claudine sa VTR, di ba, yung malaking puso niya. Kumbaga, yung mga bagay na ginagawa niya sa labas ng korte o sa mga pribadong mga, like sa mga parties na nakikita mo, di ba? Yun ang nakikita mo kasi si Atty. Topacio, pero yung ginagawa niya sa kanyang mga kliyente, hindi mo na nakikita. Okay, alamin po natin kung bakit walang patid po ang suporta ni Mr. Richard Pidlac sa ating kaibigan si Atty. Ferdy Topacio sa pagbabalik po ng Face the People. Hanggang sa araw na to, hindi pa kami nag-uusap ni Vicky Bello. Gusto ko malaman kung anong mga transactions nila at anong role niya noong 2007 sa buhay namin mag-asawa. Ayon kay Richard kanina, sinusuportahan niya si Atty. Topacio at Claudine Barreto. Tama. Sinusuportahan. Suporta, yes. Okay, sa tingin mo ba, kasi tinanong ko si attorney kanina, sa tingin mo ba lahat ng mga patsusada na nanggagaling sa iba't ibang kampo ay nakakatulong doon sa kaso nung dalawa? Kung sa tulong, parang siyempre, wala naman tayo sa loob ng korte kasi. Kumbaga, nakakatulong ito yung pag-establish ni attorney dun sa relasyon nila ni Claudine. Natural lang yun sa isang tao na kilalanin yung kanyang kliyente at makukuha mo naman yon ng hindi lang overnight, di ba? Kumbaga, parang wala namang ano yun. Huwag mo lagyan ng mali siya. Tama. Danny. O, di ba tama? Oh, Rich, yung tungkol naman doon sa kanilang samahan or so-called samahan. Relasyon. Well, kita mo, mas direkta ka pa Ako, eh. relasyon, no? Relasyon. Well, si attorney naman, naniniwala ako na wala talaga, na walay talaga. Kasi may mga naikwento na rin siya before na off the record at alam ko yung mga tipo ni attorney, hindi, joke lang. At si attorney nga may pamilyang tao. Napag-usapan na natin kanina ng isa-isa ang bawat issue sa personal
na relasyon ni na Attorney Ferdy Topacio at Claudine Barreto. Pumunta naman tayo sa mga inihaing kaso at iba pang mga reklamo. Ito na ang ating next issue. Ayon sa kampo ni Claudine, peke raw ang civil wedding nila ni Raymart sa Isabela noong May 2, 2004. Ano po masasabi niyo dito? Well, may naikwento nga sa akin si Claudine, ano? Tungkol dun sa mga sinasabi niyang mga irregularities dun sa pagkuha nila sa Isabela the first time they got married. And yung second marriage daw nila, ito yung talagang engrande, no? Hindi daw naipasok sa NSO, ano? Kaya nga, at ang nakakataka nga ba rito, if I may say so, is dun sa mga iba-ibang mga pinafile na mga papeles ni Mr. Raymart Santiago sa hukuman, parang hindi rin siya sigurado kung kailan sila kinasal eh. Kasi meron siyang mga sinasabi 2004, meron siyang sinasabi 2006, at siya mismo palagi ko naguguluhan. So, but that will come at another time. Sinubukan po namin kunan ng pahayag at panig ng abogado po ni Raymart Santiago na si Attorney Ruth Castelo. Pero sa sandaling ito, hindi po namin siya Na-convince. makontak kasi meron siyang kaso Hearing. ngayon ongoing. So, syempre, alangan namang hilahin natin siya. Totoo yan. Sana makausap pa rin natin siya. At bukas po rin po ang pintuan ng Face the People para sa panig ni attorney at saka ng kampo po ni Raymart. Okay, pumunta naman tayo sa isang ating next issue. Pinagbabantaan daw ang buhay ni Claudine for the 4th time nang may nagpaputok ng baril di umano malapit sa kanilang bahay. Alam mo, feeling ko New Year yun. Hindi kaya New Year yun, attorney? Kaya marami nagpuputukan? Hindi. Actually, marami ng instances na sa bahay na ako, late at night, nagte-text si Claudine na may nagpapaputok daw. At ito, inireport na rin namin. At the incident is now under investigation. Attorney, totoo ba na mas kinakampihan pa raw ni Raymart ang mga kasambahay na inakusahan ni Claudine na nagnakaw ng mga mamahaling ito na bags at paintings? Well, yun ang lumalabas, ano? Kasi nung inakusahan ni Miss Claudine Barreto, yung ilang kasambahay niya ng qualified theft, ang star witness nila ay si Mr. Raymart Santiago. At dahil nga rito, binaligtad si Miss Claudine Barreto, siya ngayon ang sinampahan ng robbery pa. Ang amin lamang, siguro kung gano'n nilang nakita mong may konting hidwaan na sa pagitan ninyo mag-asawa, siguro it's better to be neutral considering na she's the mother of your children, the children are with her, kung sisirain mo yung pagkatao niyan, parang sinisira mo na rin indirectly yung mga anak mo. Ito, attorney, ito pa ang isang issue na kailangan nating linawin. Naging usap-usapan na may namagitan na raw kina Raymart Santiago at si Dr. Vicky Bello. Ngayon ko lang narinig to. Ngayon ko lang, alam natin ang masasabi muna ni Claudine tungkol dito. Ayan, pakinggan muna natin, attorney. Gusto kong malaman ano nga ba ang relasyon nila. Hanggang sa araw na to, hindi pa kami nag-uusap ni Vicky Bello. Gusto kong malaman kung anong mga transactions nila at anong role niya noong 2007 sa buhay namin mag-asawa. Lumabas yan kasi in preparation for one of our pleadings to be filed in court, tinitingnan namin yung mga financial transactions nila from way back, ano? From 2006. May nakita kaming isang entry roon, wala naman akong binibigay na kulay, na may pumasok na sa account ni Mr. Santiago na more than 1 million pesos from Dr. Vicky Bello, no? Baka endorsement, di naman. Yun nga, tinanong ko kay Claudine, baka naman endorsement ito. Endorsement Kasi fee, endorser ka ng Bello at that time. Sabi niya, wala namang cash component yung aking endorsement kay Dr. Vicky Bello. Ex-deal lang yon, she would give me gifts, pero wala. So sabi lang namin, ano kaya ito at bakit sa account ni Mr. Santiago, hindi joint account, hindi account ni Claudine kung endorsement. So, yun lang naman ang aming sinusuri. Did anyone ask Dr. Vicky Bello? Sabi niya, sabi yata niya, hearsay ito, no? Sabi niya sa mga pahayag niya, ano daw, she cannot remember, etc. That was a long time ago, and I do not blame her. Attorney, ito pa, more. Sa kanyang Facebook post naman, meron siyang komento na, naku, controversial to, attorney. Ruth, I told you, do not test me. Maayos na sanang lahat till you opened your big mouth again. Okay na sana lahat for both parties. Dakdak ka pa kasi ng dakdak. Ayan, gulo ulit. Does it make you happy na hindi maayos ang family namin because of you? Bago natin pasagutin si attorney, pakinggan muna natin ang pahayag ni Claudine. Hindi, kasi maayos na nga kami sana ni Raymart eh.
Pero pagka yung si Attorney Ruth kasali, wala. Ano na, sira na lahat. Parang sinasabotahin na, yun ang pakiramdam namin. Hindi kaya mas lalong lalala ang sitwasyon kapag may mga patutsada sa social media, like in this case, against yung, Attorney Castelo for that matter? Well, ang nangyari naman dyan, Kuya Edo, kami nag-aaway ni Ruth, no? Ang problema si Ruth, nung sumagot siya, sinama niya si Claudine. Sana hindi na lang niya dinamay yung kliyente ko at alam naman niya na the negotiations were entering a very sensitive phase. At eto pa po, ang isa pa nating issue, kamakailan lang ay may picture na magkakasama sina Raymart at Claudine, kasama ang dalawa nilang anak. Pero dismayado daw si Claudine sa mga sumunod na nangyari. Alamin natin kung bakit mula mismo sa kanya. Well, alam mo, I thought so. I really was hoping for that talaga. And I was really praying for that. Pero hindi ganun eh. Hindi pa, hilaw pa talaga siguro. Hindi natin mapipilit. It's hindi. I think mas lalong nag-worsen. Kasi akala ko after nitong mga pag-uusap namin lahat ni Raymart, akala ko we had peace talaga and we were okay for 2 weeks eh. Till yung lady lawyer na started talking and questioning my sincerity towards the invitations I've given na para makapag-spend time si Raymart sa mga anak ko. Kahit na may trauma mga anak ko sa kay Raymart. Attorney, ano po masasabi niyo sa sinabi ni Claudine? Well, everyone knows that we have given so much concessions para matuloy lamang sana. Yung at least, sabi nga ni Claudine, if we had failed as husband and wife, let us not fail as parents. And talagang si Claudine, napakarami niyang concessions na ibinigay na palagay namin hindi na match doon sa other side. That's all I can say on the matter. Attorney Ben, agree pa kayo na magkaroon ng personal relationship ang abogado sa kanyang kliyente? I mean, to the extent na Attorney Topacio extends his support and friendship to his clients, especially Claudine at this time. Alam mo, Jelly, kami kasing mga abogado meron kaming 4 na pangunahing katungkulan bilang abogado. Yung aming tungkulan sa aming propesyon, katungkulan sa hukuman, katungkulan sa komunidad, at yun nga yung tinutumbok mo, katungkulan sa kanyang kliyente. So yung kasing relationship ng lawyer sa ka-client, ang pundasyon yun trust and confidence. Sa makatuwid, kinakailangan makuha ng bawat panig yung kumpiyansa sa isa't isa. Sapagkat ang isang kliyente hindi lalapit sa isang abogado kung wala siyang kumpiyansa sa kakayahan ng isang abogado. At ang isang abogado naman, hindi niya tatanggapin ang isang kaso kung wala siyang kumpiyansa doon sa isang kliyente na nagsasabi ng katotohanan hinggil sa kanyang kaso. Sa makatuwid, upang makuha mo yung mga bagay na yon, kung kinakailangan na kaibiganin mo ang iyong kliyente upang sa ganon, kapag ka nagkapalagayan na kayo ng loob sa relasyon pagiging client at abogado, doon mabubuo at doon gaganda yung kasong iyong hahawakan. Ayan. At least malinaw na malinaw sa atin from an objective lawyer's point of view. Narinig na natin ang sinabi ni Attorney. Nagmistulang isang napakalaking teleserye na pinagpipiestahan ng buong bayan ang gulo sa pagitan ng mag-asawang Raymart Santiago at Claudine Barreto. Ano ang mensahe ng magkabilang kampo sa isa't isa? Malalaman natin lahat ng ito sa pagbabalik ng Face the People. Ito naman mukhang artistahin, Ruth. My God. So, huwag ka naman mapaka-feeling na magugustuhan ka ni Attorney Topacio. Back off. Really. You wouldn't want to get into a fight with me. Nailatag natin kanina mga kontrobersyal na issue na hinaharap ng magkasamang Raymart Santiago at Claudine Barreto na sinagot ng kanilang mga abogado. Pakinggan naman natin ang mga payo na pwedeng ibahagi sa kanila ng ating konsensya ng bayan. Umpisa natin, syempre, kay Attorney Ben. Kung katungkulan man namin ang ipaglaban ang karapatan ng aming mga kliyente, alam din namin ang aming demarcation lines. Bilang mga abogado, alam namin yung hangganan namin. At yan ay
alam kong nagagawa ni Ferdy. Kayang-kaya mo yan because alam ko ikaw isang makadiyos na abogado. Salamat, Ben. Salamat. Doktora. Alam niyo, napakahirap talaga ng kalagayan ng isang abogado, ng isang doktor, ng isang psychologist, or ng isang pare. Sa kadahilanan na talagang sila ay sasabihin natin, kailangan kayo ay mapapagkatiwalaan dahil sasabihin namin kung ano yung mga sekreto namin. So napakahirap para idepensahan ng ibang tao. Pero alam niyo, dito, makikita nyo na bakit mag-iisip yung iba na porke ba nasabi namin yung buong buhay namin sa taong ito, bibigyan nyo ng mali siya. Sana maintindihan nyo, napakahirap talaga ng aming profession. At bilang yung sasabihin nyo na, kasi sila lang yung makakaintindi. Oo, definitely. There are people that you can cry on, a shoulder to cry on, every time na kinakailangan. Kasi kumisan, wala kang ibang maisip na kakampi kung hindi sila. Yun lang po. Salamat, Doktora. Father. Thank you, Doc. Ako po ay naniniwala na ang trust is something earned. Na makukuha po natin ang tiwala sa isang tao sa pamamagitan, angkinin mo yun, kilanlin mo ang isang tao. Hindi lamang ang mga abogado ang nagiging biktima ng mga paghusgang komentaryo, anumang paninira ng ibang tao. Kami rin, pare. Dahil po, malapit kami sa tao. Kukunin namin ang kanilang opinyon o anumang kailangan nila. Yung payo, anuman. So, kung minsan ang ibang tao ay nakatingin dito, mali agad. Binibigyan ng kulay. So, ito pong panalangin ko para sa lahat. Naway, makatulong tayo sa ating kapwa sa pamamagitan ng pag-unawa. Ito lang ang aking tulong na may bibigay sa inyo. Sa iyo rin, Atty. Topacio. Salamat. Salamat po, Reverend. Ang ganda naman ang sinabi ng ating konsyensya ng bayan. Samantala po talaga sinubukan po ng Face the People na makuha ang panig ng abogado ni Raymart Santiago na si Attorney Ruth Castelo pero sumagot sa para masagot niya ang mga isyong ito. Sa katunayan po nakaschedule siyang makausap natin via phone patch ngayon. Pero hindi po raw siya talagang po pwede. Gayunpaman, bukas pa rin ang Face the People para sa kanyang panig. Well, narito naman po ang mensahe ni Claudine para kay Attorney Ruth Castelo. Ayaw niyang magharap sa Face the People at saka dyan siya magaling magsalita ng patalikod. Back off, really. You wouldn't want to get into a fight with me. Masasabi ko lang, hindi ka naman mukhang artistahin, Ruth. My God, ang haba ng hair mo, ha? Try mo pakulot kasi hindi ka naman maganda. So, huwag ka naman mapaka-feeling na magugustuhan ka ni Atty. Topacio. So, huwag masyadong mayabang. Be humble. Kasi in person and on TV, you don't look good at all. Go see a psychiatrist. That's all. Si Dr. Camille. Dr. Camille, go see you. Naloka ako doon. Nag-iwan naman po na mensahe si Claudine Barreto kaugnay sa sangasangang isyong kinakaharap niya ngayon. Narito po ang gusto niyang ipaalam sa kanyang pamilya. I'm so blessed and so thankful and grateful that I have parents like my mom and my dad. Contrary sa lahat ng paninira ng mga kapatid ko tungkol sa nanay at tatay ko, at the end of the day, alam ng Diyos kung gaano kabuting magulang ang nanay at ang tatay ko. Alam ng Diyos kung sino ang nagsisinungaling at sila yon. Yun nga sabi ko, kung hindi sila proud na at kung talagang totoong sinasabi nila na hindi mabuting ama at ina yung nanay at tatay ko, di sana ay palitan na nila ang apelyido nila. Ang daming man nawala. Yung mga nandyan, kahit kukunti lang sila, mas special naman sila. So, okay lang. At syempre may message din si Claudine para kay Atty. Topacio. We love you so much. We really do. You are really very special to us, and that you're always there. You never fail to be the friend that you are to us. And even parang tatay na rin sa mga anak ko, hindi tayo laging nag-a-agree sa lahat ng bagay, but one thing's for sure, that we always have each other's back. Alam ko na someday yung mga dreams mo at mga goals mo ay talagang matutupad palalo. And nandito lang ako to support you. Hindi ako bibitaw.
Thank you, attorney, for being my protector, my hero, my best friend, and we love you from Sabina Santino and I. Ano po masasabi niyo yung attorney? Ano po message niyo kay Claudine naman? Well, all I can say is thank you, my friend, and I'll always be here for you too. Don't worry, I got your back. Ito, huling round na ng botohan, taong bayan. Ang sitwasyon, todo-todo kung dumepensa si Attorney Topacio sa kliyente niyang si Claudine Barreto. At maging sa personal na buhay nito, todo-todo rin daw kung umeksena ang kilalang abogado. Narito na ang tanong, ugnayang abogado at kliyente sa labas ng korte, dapat pa bang isiwalat sa lahat? Pindutin ang letter A for oo or B kung hindi. Taong bayan, vote na sa ating huling round. Eto na po ang resulta. Ayun, 66% na nagsabing oo at 34% na nagsabing hindi na dapat isiwalat. Samantala, Attorney Ferdy Topacio, narinig mo na ang opinyon naming lahat. Ano po ang gusto niyong sabihin sa ating taong bayan kaugnay sa mga isyong hinaharap niyo at ang inyong mga kliyenteng si Claudine na mismo? Attorney Topacio, it's time to face the people. Well, maraming salamat sa inyo. Ang palagay kong masasabi ko lang is after I've heard all of the opinions, ako si Ferdinand Topacio, isang abogado. At kapag ako'y tumanggap ng kaso, hindi lamang kay Claudine, kahit kanino, asahan niyo po, kayo'y aking ipagtatanggol kahit saan, kahit anong mangyari, kahit anong kahinatnan, lubusan na aking itaya ang aking buhay. Ako, si Ferdy Topacio, matapang na tao, isang manananggol. Okay. Hindi naman manananggal. At least hindi ka manananggal, Attorney. Manananggol, hindi Malamang manananggal. pinatawag sa kanyang manananggal. Oo, baka laban. Well, maraming salamat, Attorney Ferdy Topacio. At maraming salamat din kay Ms. Claudine Barreto sa pagharap niya sa taong bayan at sa best friend na si Alex Cruz. Na masarap kasama Alex Asian Cruise. sa Asian Cruise. Salamat din syempre kina Danny Matigas at Richard Pinlac. At syempre, thank you kina Attorney Ben Acosta. Doktora Camille Garcia. And Father Sunny Merida. Ang mahal nating konsyensya ng bayan. Taong bayan, abangan nyo lang ang isa na namang kwento ng masayang pagbabago sa buhay ng mga naging bisita natin. Dahil ang Face the People, always happy tumulong para sa happy change. Ako po si Tintin Babaw. Edu Manzano po hanggang sa muli nating harapan. At ako naman po si Jelly de Belen sa Taong Bayan ang opinyon. Sa iyo ang desisyon. Face the People!